Hello mga ga, samahan niyo muna ako ngayon na gagawa ako ng aking paninda at ito ay bago naman na version ko ng ating puto. Simple lang yung mga ingredients nito, simple na masarap at ito'y lalong bumango dahil sa gamit natin na dahon ng saging kaya tara na, umpisahan na po natin yan. At ang kagandahan dito sa ating recipe ngayon ay matatanggal lang talaga yung ating puto dito sa dahon, bali hindi po kakapit yung ating puto dito sa dahon. At ito yung mga ingredients natin sa ating mixture. Dito sa ating bowl, maglagay ng puti na asukal, itlog at vanilla extract, powdered milk at yung asin. At gagamit tayo dito ng mantika at dito sa brand ng aking all-purpose flour sa aking harina ay makagamit ako dito ng 3 cups na tubig. Pero 2 cups lang muna yung ilagay ko. Dahil naglagay na ako dito ng powdered milk, kaya tubig na lang yung ilagay ko dito. Para medyo bababa din yung aking coasting. Pero mga guy, pwedeng-pwede talaga na evaporated milk yung ilagay ninyo dito imbes na tubig. At tinunaw ko lang muna yung mga dry ingredients bago ko nilagay yung aking all-purpose flour. At dito ay muntik ko nang nakalimutan yung ating baking powder. At para pangdagdag lambot ng ating puto mixture ay lagyan ko ito ng 1 tablespoon ng white vinegar. Kaya mga ga, habang ay naghalo kayo, ay isip-isipin nyo kung ano pa yung mga ingredients natin na kulang dito. Para hindi din mangyari sa inyo na muntik na talaga nakalimutan natin yung baking powder. Hindi ito aalsa pag wala itong baking powder. At pag makinis na yung mixture, ay ilagay ko na yung natira ko na tubig na 1 cup. Ay sa ganitong paraan na paunti-unti nating nilagay yung ating tubig ay hindi tayo mahirapan sa pagpapino ng ating mixture. Wala yung mga lumps kahit hindi na po natin ito salain. At haluin ko lang muna yan until well combined at ito na yung ating mixture. Ito lang kalapot mga palangga. At halubon ko lang o ano ba yung tawag dito or paapuyan ko lang yung dahon ng ating saging para hindi din mapunit. Pag ito'y ating gugupitin mamaya. At pagkatapos nito ay punasan lang natin ng malinis na tila yung dahon ng ating saging. At gagamit lang ako dito mga ga ng medium sizes ng ating photo molder at ganituhin ko lang yung ating dahon ng saging. Ay dito talaga sa tubig ng ating mixture ay kailangan ay paunti-unti lang yung paglagay natin kasi hindi tayo magkapareho ng brand ng harina na gamit natin. Hindi pare-pareho mag-absorb yung ating harina ng tubig. Kaya, utay-utay lang talaga. Tansyahin nyo lang yung mixture nyo at nang sa ganun hindi masyadong malabnaw para hindi din maging kutsinta yung puto ninyo. At para mapadali ko lang sa paglipat yung ating mixture, dito sa ating mga molder ay sinaling ko lang pala yung ating mixture dito sa ating container, dito sa ating sauce jar. At pagkatapos nito ay nilagyan ko ng cheese dito sa ibabaw. Bali, hiniwa ko lang yung ating cheese ng mga maliit lang na pahaba. At lutuin natin ito sa ating steamer at kailangan ay kulong-kulo na yung ating tubig bago natin ito ilagay. At binalot ko lang pala sa malinis na tila mga ga yung takip ng ating steamer. At isang salangan na lang yung aking poto kasi malaki yung aking steamer. At naluto ko ito sa loob ng 15 minutes sa malakas na ng apoy ng aking kalan. At ang bintahan ko dito mga ga ay 3 peraso, 10 piso. Kasi cute lang naman ito, medium sizes lang. At hindi din masyadong malaki kasi hindi naman punong-puno yung aking mixture. At marami yung nagagawa natin sa ating kalahating kilo na harina.